ating isigaw. Alleluia, Alleluia. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa mga naririto po, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, matutunghayan natin ang pagpapadala ng Espiritu Santo sa pag-alis ng ating pong Jesus Nazareno sa kanyang pag-akyat sa langit. Ang Espiritu Santo na nagsisilbing gabay at patnubay sa ating mga buhay bilang isang Kristiyanong komunidad. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Mula sa Troyas, tuloy-tuloy kami naghayag patungong sa Troasya. At kinabukasan sa Neapolis, mula roon nagtungo kami sa Filipos. Isang kolonyang Romano, ang pangunahing lungsod ng dakong iyon na Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. Nantili kami doon ng ilang araw, ang araw na pamahinga. Lumabas kami ng lungsod at napunta sa tabing ilog. Sa isang pook na nakala namin dakong panalangin ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nakakatipon doon. Kabilang dito ang isang nangangalang Lydia, taga Teatria, at nagpapalangkal ng mga telang pulbura. Sa may takot sa Diyos. Kinabukasan ng Panginoon ng kanyang isip ay sa naniwala, ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga sakambahay. Pagkatapos sinabi niya, ituturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon. Doon na tayo tumuloy sa amin. Naigpit ang kanyang pangyaya, kaya hindi namin ipinahindihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Puri sa pakitipo ng tapat na pananalig. Magalak ka, Israel, dahilan sa paglilikha. Dahilan sa iyong hari, ikay siya'y matutuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Puri sa pasasayaw, puri ng kanyang ngalan. Alpa, tambol, ay tugtugin, at siya'y papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, ang awagubabay, tagumpay ng ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, ang kanilang pagpipesta ay magsaya at mag-awitan. Sa papuri sa Panginoon ay bayang magsigawan, ang tatanggap ng tagumpay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat.
kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatuto tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito, sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Pinakikinggan ba natin ang paggabay ng Espiritu Santo sa ating buhay? Sa atin pong mabuting balita ngayon, dahil ito ay mga salita ni Jesus bago siya ipapatay at ipako sa krus, no? At ngayon muli nating binabasa dahil ito rin ang siyang salita sa atin, no? Mga paghahabilin dahil sa darating na linggo ay pag-akyat na sa langit, no? Yun na ang ating ipagdiriwang. Pinaaalalahanan tayo sa presensya ng Espiritu Santo. Siyang ipinadala ng Ama at ng Anak upang gabayan tayo. Na oo, aalis na sa lupaing ito, sa mundong ito, ang ating pong Jesus Nazareno, pero hindi mag-iisa ang kanyang mga tagasunod. At mahalaga pong tignan ang dalawang bagay tungkol sa Espiritu Santo. Una, ang Espiritu Santo ang nagsisilbing gabay sa atin bilang isang simbahan. Siyempre, yung imahe natin ng Espiritu Santo, yung galing sa banal na kasulatan, dahil ayon sa banal na kasulatan, siya ay bumaba na parang anyong kalapati. No? Hindi siya eksaktong kalapati, no? Pero kung paano bumaba ang Espiritu Santo ay kung paano lumilipad pababa ang mga kalapati. Ibig sabihin, dumarating ang presensya ng Diyos sa Kristiyanong komunidad. At iyon ang naging dahilan, ang Espiritu Santo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin ang simbahan. Siya ang nagbigay ng lakas ng loob sa mga unang apostol para isabuhay at ipangaral ang pananampalataya. Siya ang nagbigay ng katatagan
sa mga martir. Siya ang nagbigay ng gabay sa buhay at sa pagdedesisyon ng mga namumuno sa simbahan. Siya ang nagsilbing patnubay ng mga santo tungo sa kabanalan. No? Kaya kung hindi dahil sa Espiritu Santo, nawala na sana ang simbahan. No? Kasi kung titignan ninyo, 30 taon lang ang ating pong Hesus Nazareno sa mundong ito. Wala siya sa mga susunod. Pero naririyan ang banal na Espiritu na gabay sa mga nakaraang 2,000 taon at lampas pa. Dahil nandito pa tayo ngayon 2022 na. Pero kasama noon may pangalawang bagay. Sa ating mga buhay, nariyan din ang kanyang paggabay. Nandyan ang Espiritu Santo kung kailangan nating gumawa ng mga mahahalagang pagpapasya. Ano ang uunahin ko? Trabaho ko o mga mahal ko sa buhay? Anong trabaho ang pipiliin ko? Ito ba na malayo ako, pero malaki ang sweldo? O nandito lang, pero hindi ganun kalaki ang sweldo? San ba ako mag-aaral? Dito sa paaralang ito o doon? Magpapakasal na ba ako o ipagpapaliban ko pa ng 1 taon? Mga bagay na mga mahahalaga. At naririyan ng Espiritu Santo para paalalahanan tayo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Siya ang sumasama sa atin sa panalangin at pagninilay. Siya ang nagdadala at nag-uugnay din sa atin sa Ama at sa ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalinawan sa ating mga desisyon. Pero pinakikinggan ba natin siya? Pinag-iisipan ba natin yung mga desisyon natin? O bahala na lang? O dala na lang ba ng bugso ng damdamin? Pag nagagalit tayo, ito na. Wala nang isip-isip. Pag masyado tayong masaya, ito na. Wala nang isip-isip. O dahil kailangan ng mahal ko sa buhay, yan na yung pagdidesisyonan ko. Hindi ko na pag-iisipan yan. Alam naman po natin, yung mga ganong desisyon, tayo rin ang napapahamak. Kaya ang paanyaya sa atin, paalala sa atin bilang mga Kristiyano. May gabay, may patnubay, may tutulong sa atin. Kaya bago tayo gumawa ng desisyon, pagdasalan, paglaanan ng panahon para pag-isipan, planuhin, tignan yung mga magiging epekto ng mga desisyon natin. At doon sa mga bagay na yun, nandoon ang Espiritu Santo. Hinahanap ba natin ang kanyang paggabay? Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin yung biyaya na mapaalalahanan lagi. Hindi lang pag-isipan, pagnilayan yung mga malalaking desisyon sa buhay, pero higit sa lahat, pagdasalan. Hingin ang gabay ng Espiritu Santo. Ituro ang landas. At hindi yung dalhin natin sa kung ano-anong pabugso-bugsong pagpapasya. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, ano mga desisyon ng kinakailangan ko munang pagdasalan, pag-isipan, pagnilayan, hingan ang gabay ng Espiritu Santo sa ating buhay. Mahal na pong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin.
Magsitayo na po ang lahat. Marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin, tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika, naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na nagsisilbing tanda ng paggabay ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na ngayong pandemya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami ay maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Inyong nasa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kaming matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hakbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging at magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Padre Jesus Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.